I would like to leave a quote sa. So, adaptability and innovation are the compass for navigating the the shifting of global landscape for 21st century skills. So, isa may buat pasabot atong kuan kanang adaptability and innovation are the compass. So, may I ask Miss Abaw. Ha? Hindi to tradit yan. Ay, sige, Mr. Yande lang, Mr. Yande. So again also, adaptability and innovation are the compass for navigating the shifting global landscape for 21st century skills. So what does it mean for you? So, isa sa sa ato, kumantin, since the global and total is the adaptability and also the innovation. So, for us, primary sa mga teachers, so for us teachers, dapat kita ito like, adapt kita sa new trends, nana. Kay man, dapat sa nato sa kay nag-adapt man ta sa new trends ko man. Kay kinahanglan pud nato medyo ma-adapt. Kay dili dapat kita man stay in one place sa una, mga traditional na mga way of teaching. And also, kay man changing na over time, changing mga jud. So, naman sa mga innovative na mga mga pamahagi, nasa mga technology na ito advanced technology na kita karon, gamit na kita technology instead of magkuhan na kita ito like mga papilang Visual aid. So, ang kuhan na sad, importante na nila is the adaptability and innovative in the changing global landscape for 21st century is that dako ba din yung tabang sa ato na dapat nato mo adapt kita o dapat po nato mag-innovate para mas mas mapataas ko ba din level ng ato pa mga estudyante ko kung Thank you so much. Appreciate it, Mr. Diante. So, parang built-in yung energy. So, ang built-in Sige. Masadyaw ko sa ito nga. Recorded live ang i-price. Sadal. Hoy, grocery! So, thank you sa iyong point of view, Mr. Diante. So, next please. Next, please daw. So, pwede ko mong basa tanan sa kanil. Yes, mayroon din tanan. 1, 2, 3, go! If we are to select and prepare a new generation of teachers equipped with the knowledge, skills, and values to help their culturally different and socially advantaged students to learn, to resolve conflicts peacefully, to respect each other's dignity and cultures, and to become socially responsible citizens, significant changes are needed. Di ba, naka-indicate rin nga, if we are selecting sa mga future educators, dapat na yung mga bitaw na equipped with knowledge and skills. Di kung kanang passive bitaw recipient, di ba, na tapin na natin sa edukto. So, napay mga institution na nagkanda og exam before ta may before ta matawag ang LPT, di ba? Sa PRC or sa LED. So, dapat magkapasar ka nga 70% sa kanang exam para matawag ka nga LPT. Kay even though nga na kay skills nga sa pag-teaching, pero di pa ka matawag gyapon nga nga Teacher. kanang professional kung wa ka naka-take sa kanang license nga exam. Diba? So, imagine 70% imong pasaron, deserve ka matawag na O, so, di ra kung kanang knowledgeable ka or kanang tawag na alagi ka skillful sa kanang field. Dapat imo kita parisan o kanang good character po o values, diba? Kay
wala sense imong ganang ka-uptake mo nimo, ka-bright mo nimo kung kay good character di ba? So kung isa man sa maka-reflect sa imong ganang sa imong pag-teach kabali sa imong profession nga dapat Teacher as a person. oh, sakto. So dapat kanang di ba holistic kabali ka. So next is so learning outcomes. Identify the different changes occurring in the global teaching learning landscape. Identify the 21st century life and learning skills for learners and teachers. Demonstrate understanding of the UNESCO's 4 pillars of learning as is applied to the 21st century. Next. So, we are an era of burdenless or flat work. So, what does it mean, man? So, Miss Charis. Nakamaila sa ako, pag-aman. Explain. Pwede We pa are sa- in an era of Pag-aman work. pa We sa- are in an era of borderless, not Mars have been broken by new Virus mo mo, katawa. So globalization has opened doors that lead nations to coexist and be interdependent. However, the common future will still be more dependent on the knowledge, skills, and values of people. Thus, globalization can be the response to the changing global landscape. Kaya lang, tanong di ka. So, instead nga, imo ni i-pan dyan no? Imo Q&A. So, usa mo sa imong kanang sa mga insights mo, usa may possible na ma-acquire na to sa 21st skills as karon na generation. So, may mga possibility. So, medyo mga qualification na mapunta na naaral sa kanina generation. Dito sa field sa profession sa teaching. So, skills required sa kanila ko. Sa karon nga generation na to. Maybe knowledge. Sa asa man. Iba rin yung Usa may kanang kuan bang mga skills sa karon nga needed sa atong generation. Di na kung sa kuan kita sa profession sa teaching also sa Maybe about sa kuan, for example, like sa kanang mga technology or systems mo kasi dito sa like sa computer, sa mga kuan kay through alam mo good is makahelp siya sa ato bitaw sa mga for example, makahatag siya sa ato na mga trabaho sa mga salita which is kita kasi sa mga kabalingon pwede na mag-work. So, ay sa lingkod. Happy question. Bakit mo tanong ano ang question sa imo? Thank you sa participation. So, sa 21st century na itulog ka skills, which is the learning skills, the literacy skills, and life skills. So, diri ata sa learning skills na category. So, diri na-include ang forces, which is the creative, communication, collaboration, and creativity. So, need na tulog sa karon nga generation kung without these nga mga skills, do you think makasurvive ka ata? Sa inaning nga kuan, sa inaning nga mga crucial na situation, di ba dili? So, di kung pasagdan na to nga, wala natin buhaton, wala natin impact, tibali bitaw. So, dapat, you should acquire this mga inaning nga skills if to be able to us nga makasurvive and maka-strive sa life. So, also, sa second category sa skills is literacy, which is kaniyang parang sa media, technology, and sa Mga information computer, literacy. So kapalang tama usa sa advance ang kanang technology no sa uban gawas. So dapat di ko mabihay kung kita sa mga nga platform. Dapat kanang bisan atong nasa di ba pagkaman developing country pa man. So dapat kanang ato na mo mas mo deep ko kita sa mga di ba na media platform na kasi uses ani nga technology bisa may sa to. So next is life skills.
So diri na kanang ato social skills, productivity, and also kanang sa minimum nga able ko sa maka-survive sa kaning generation. So survival of the qualities. So as future teachers of the 21st century, there is an urgent need to understand the new landscape that is brought about by the changes in lives and bounds of the century. Furthermore, the development of the 21st century skills is a necessary tool for teachers. Without this, 21st century tools, no teachers can survive. So kung, di ba, kung dili ko skills ra, dili ra kung knowledge, so we should equip kuan po ng contractors kay mura punta, mura na kita ng mura na taga ng kuan kita mga tuwing baboy na kay pala sa kung watay lang inani ba. So di na kung kuan dati good character skills, yung mga knowledge na. So di ba dapat walay mga miss na bisan isa sa tulo. Dapat ka na sa tulo magubang na para mas musaksib taong mas next. Aron dito mga patay daw. So, walo kasi Mr. Ed. Walo excited na mga daw itong mahilo. So, basta tapos give some insight sa imong ibasa. Excited mga kumano. Plus, naman mag-i-case na paghawaman. Ito po yung siguro po excited na kanino katamat. Kaso ang tagipili. The new learning environment, the idea of learning environment is broadened from the confines of the four walls of the classroom to places and spaces that support learning. It is a place where interaction of the learners among one another with the teacher and the surrounding happen. It is characterized by the following. Sa learning environment sa school classroom, kailangan interaction within the students and teachers. More learning centered, ito, parang ma-interact sila, broaden nila knowledge, So, para new spaces or wide borderless nila learning. So, Mr. Ed. So, jalan. Pwede lang. Dua na dyan. Dua na dyan. So, diba siya sa mga niya. So, next please. So, the new learning contents. So, may example sa integrated interdisciplinary, demand-driven, private, emphasis on learning tools on how to retrieve knowledge and balance of scientific, technological, cultural, and global local concepts. So, it comes to kanang magtanawag inani, dapat tawag na. Dapat naka-align kibali, di ba? Ingon pa sa itong sa Edo 5 lang, dapat ma-align na itong course. Okay, what if ato na sa gawas, tas lahi ang ibanda sa ito, di ba? Malahi ang atong buwan na lang, di ba? Apa man ta? So yan, dito sa gawas, ang iba tulo sa ito, or ibahandin sa ito kay ganahan. So what ay kamangagal, di ba? So dapat, sa kanil pala mga groceries, naka-fix na kibali ba? Kay dapat mag-align dito kay para di na kita struggle sa outside dito sa real-world situation. And also, kaning sa karon nga generation ko this, gina-allow ta nga mas explore bitaw sa technology kay demanding mo ko na mas highly recommended ang mga technology karon kay sila may kanang first nga necessary tools nga mo ay kanang more nag-guide sa tuwa ba? Kanang everything atong living, di ba? Di ta mabuhay kung way technology bitaw kay mata pala man ang daan ano sa cellphone gusto mo i-update ko doon na kay kuan ana, di ba? So dapat di na to wat kung putang kuan sa technology. And also ibalas po nato ang
kanang paggamit nato sa technology and also sa kanang mga kuan bitaw sa mga traditional nga mga doings and kanang tools we're able to us nga kanang globally nga magkakuan ta kasabay sa trend. So next. So the new process of learning and how this will be facilitated. Jalen. Miss Jalen. Sabi-sabi. Lain ka. The new processes of learning and how this will be facilitated. With the advancement in the study of the mind and cognition, various processes of learning evolve with human intervention of teachers and peers as well as non-human intervention of artificial intelligence of robots. With these advancements, different processes of learning and the methods to facilitate this have evolved. These include the idea of multiple ways of learning which can be Mediated. mediated by the following. So, Okay, we are in kuan bitaw nga more exposed sa technology. Yeah. So, isa may ang nasabtan is new processes of learning tungod kay na nag-evolve naman ta sa 21st century. So, ang uban teachers is na mga teachers is na may interventions mga artificial intelligence or robots tungod sa advancement sa atong world karon. And nanasad ni arise na sad ang mga different processes ug methods sa pag-teach og mga student. Alright. Yeah. Thank you. Sakto yung gingon no. So, sa dako ko sa contribution ng technology sa tuwa karon kay mas di ba mato pang premium gapon nga na siya anti-AI. So dali lang na-type ka daw may mga reflection so minaminit na nato mahuman. So, yun daw. Ha? May ate. Si Ate Sisi. So, nato ko yung contribution no ang impact ang isa sa technology. Even though na siya yung mga disadvantages, pero mas mula po siya yung advantage sa mga kanang dinalian na trabaho. So, next please. So, kanay face-to-face, distance learning, blended modalities, and experiential and lifelong. So, na-experience mo natin during sa pandemic, di ba? So, sa kanay face-to-face, di ba karoon naman talaga balik sa face-to-face? Kaya, distance learning, katulad yung mga modules, bitaw, tigaan na nga. Pero, dili mo kung tanan bitaw to siguro nagakuha, no? Tanan ba to, or naipipila na lamang na face-to-face na schools. Okay. Face-to-face na mo. Half day ra. Grade 12 kay buntag, grade 11. Pero namin yung na sa amo kayo dito sa dito may sa lagi sa Surigao lagi. So, kuan bitaw mo lang dili nila ginaalaw mag face to face bitaw. Pero dili po sila magkatag modules kay unday naman nilang mga assignments, mga quiz o kanang exams. Yeah, also sa mga project, online na po, di sila mag-provide na mga modules bitaw. O, kasi sa blended, kani, dito na rin sa mga happy ka bitaw ng wala na kayo kanang grabe na casualties bitaw, di ba? I-implement na ng blending. Kaya, karoon nga week, 3 times a day na mag-online. O mag-meet, ay mag-online sa kuhan. Tas mag-meet na po. Sa mga helps. Tapos, 2 days na mag-meet sa face-to-face, di ba, inanak, ilang i-blend. Kasi karena dito, di ba, dito asanin ko Blended gapon. Di ba, even dili na pandemic kay joke ka ng Kadagan sa student. Tapos out of ka ng rooms na ba? No? Sa tour. Pag minor subject na, online class. Online na major. Pag major. So, next. Ibalik sa... Balik sa rin po. Okay. Marami ng
new types of learners, the new grade of learners does not have age boundaries. Learners maybe are informal, formal, and informal setting. The new type of learner is a confident person who thinks independently and critically and who communicates effectively. So, sa kanina phrase, isa na rin learning. Sa kanina first bullet. Kasi namin mo kasi, ay, kaya example. Example. Saan na first bullet? Sila kay, kung makuhangan ka doon nga, pag-pili yung engine ng mga. So, daghan man kay types sa mga learners, no? Naay kuan fast learners o napoy mga late bloomers. But nasa mga klase iba din naay persons with bitaw lahi nga personality no as well, especially in the ways of how they bitaw ibalik, how they handle bitaw in terms of kanang teaching style nila or learning style nila. And then sa first bullet, it says that a confident person who thinks independently and critically and who communicates effectively. So, dira naka-highlight ang confidence sa person, self-confidence, critical thinking, and communication skills, which is very effective man jud no. For example, in a formal settings, diba dira sa classroom na to is dami kay mga diverse learners. Naay kuan, naay bright, naay feeling bright, sir. Dapat mo sa brand. Nakagulang po. But, ang dating ana is dapat kuan bitaw kibali murag we should accept bitaw kasi embrace bitaw na kung nagalahi-lahi nga diverse learners kay para makaasa yung tao effective na communication skills din sa isa ka classroom environment. Thank you sa mga brilliant yung idea. So, wala naman yung naingon, kaya naingon naman yung tanan. So, proceed na sa next page. As slide ay. So, characteristic of learners who have developed life and their skills. So, dire na flexibility and adaptability. So, dire na ma-highlight sa bitaw nga, kung tigaan ka sa isang problem, di ba? Dire na ma-supod ang imong kanang skills nga wala ka flexible kay balik ka and adjustable ka sa kanang certain na situation. So, kapag ka mo-cook up, kung kapag ka mo-gamit nga sa mga news bitaw, isaon imong pag-solusyonan na sa kanina kung ma-develop imong kuan kanang skills pagtanong. So, next is initiative and self-direction. So, Miss Clemel, idea. Okay. Wala mo Milo. Kaning katuwang ulit. Initiative and self-direction. A self-directed learner demonstrates life and career skills. Goals are set and managed by themselves. There is a commitment to learning as a lifelong process. Many of the young learners are capable of doing things without being told. They take initiatives. They do not need to be given detailed instructions. They plan and work out their plans like the learners. The teachers should also possess the same skills. So, students ko no is different learners kung hindi no. So learners is na siya initiative and self-direction, which is no need na siya to being told ba because he or she will do na mag-initiative na siya although and he or she is self-directed because every one of us has a goal naman sa life no. May goal. So, goals are set and managed by themselves. So, ang learners ko no is na siya able siya to process lifelong learning which is ma-manage nila sa ilang mga linggo lang. So, ang gibutang dra is ang teachers should also do the same which is ang teachers is dapat na siya visionary na skills like na siya vision nga young students will learn more, will graduate, and will be successful soon. And those students also nga naapot sila ng goals because sa ilang life nga able sila maka-regulate sa ilang self, maka-assess, and
That's all. So next is And social and cultural skills. So Miss Bernardes. Bernardes. tuwa sa baiting. Kanang social and project. Kanang sa una? Sa Pulikin. Social and cross-cultural skills. These life and career skills require learners to respect cultural differences and work effectively with others, to be open-minded to different ideas in order to innovate and improve quality of work. If one understands the other's culture, it will be easy to disrespect. This spring from ignorance and bias. To be able to appreciate the mores, traditions, history of others, one needs to be open and willing to accommodate and compromise. Explain? Explain? Yes. I explain. What's one? Explain. Explain ba? I'll explain it, right? So, in order to so kibali, each individual needs to be open-minded. Dapat, dili mo i-close ang doors sa iban para masabtan sad nimo sila. And then, by that, you will be able to gain respect for them, although despite of their differences. And then, at least kanang culture relativism, yes. Kaya sa cultural relativism is kanang i-accept nimo ang ilang culture, i-embrace. Although, sa imong perspective, lahi siya sa imong nakadakan or sa imong namatan. Pero, at least be open-minded para kana ganing wide or broad ang imong understanding sa isa ka aspect. So sakto yung giyon din naman. Dapat we should kanang even na kanilahit at culture o na kanilahit at beliefs, dapat na gyapon na to kanang i-maintain ang respect. Kaya para kanang natay unity and kanang Pwede ba? So, ang para natin sa social and cross-cultural skills kay isa sa kita as future educator, dapat kita ito mag-magaling kita sa social, di ba? Already na kita mag-social. So, ang cross-cultural skills, isa is sa makatubang sa ato na dapat dito na ito ilantawan or respetuhon ang isig cultural lain mo kita na culture, no? So kibali kung i-assign kita sa lain na country or lain mga school departments, dapat dito open-minded jud ka na dili daso nato husgahan ang sa ila culture the way unsa nila culture. So dapat maliit jud ta sa ila kung unsa nila, so para dili pud ta mga ma-feel nila na disrespect nato nila kung sige. So tanan ninyo mga kanang mga pwede kayo sa kuno, so paraway ka kay so dire na sa productivity and adaptability. Individual who possess these skills are able to produce results. So kung nakakaya ka ng bali passion sa teaching profession, if you have passion sa kaning field is, di ba, ganang outcomes, productive, and also kanang paano bitaw ka kanang ang katapon ka sa imong mga every nga liyo ba na uy unsa man kay mga consequences ani kung kanya ko imuon, di ba? So dapat dapat naka-advance imong mindset ba, and also dapat kung nilagay ka kanang imuon nimo nga every day of your life is a productive Productive day. So, next. So, last is leadership and responsibility. So, matawag ba nga leader ang isa ka boss? No. Ha? So, please, defend this appeal. Defense of the law. Guys, kaya na Mayor. silent moment. So, kung makonsider ba ang boss as a leader? So, for me, yes. Kaya, di ba, ang boss kaya mo ay kumbaga nag-manage na lang kung sa dapat ang nag-manage sa mga members. So, for me, leaders is considered as a boss. Wow! Charis. Ano ba? So, leadership and responsibility. So, ano tayo mga
leader ang boss. Para sa ako, leader siya. But, kuha na siya. Ang manager. Ang ano siya kay, true leader is don't command manggod. So, ang boss is gakuman siya. But ang true leader para sa ako is, siya mismo ang dalihok, wala siya nagakuman. Serve si Jack. Yeah. Sa Mr. Franklin. Laban. O, laban na lang. Isang buwan ang Prakaisyano. Oh, sige. Ay. Ay, Go, Kuya Terces! Laban ang Prakaisyano. Oh. Banata natin yan. So, asa, sa doha, sa... Oh, consider pa rin mga ang boss is a leader. Yes, ang boss is considered as a leader. Ano ba? Well, lahat sa terms, pero parang nga po sa katuan para sa function. Ang may mga negative side or positive side sa kabos sa leader is kung ano ba, parang sila sinalalis sa mga kapwa. Ako, isang bayan po kami Mel. Amen. That's all. So, boss. Asa ka pa ka? Boss! Boss! Oh, yan! Consider ba ang boss as a leader? Well, yes. Ang boss is in terms of terminologies. Yes. Consider siya as leaders, but it depends or nadadepend mo kung siya mo sa perception sa mga tao, especially sa young leadership. Kaya kung ang boss, wala yung leadership manglod, kaya lahat mawala siya. Kung ang boss is, kung siya ka ng boss lang siya, but dili siya role model or dili siya nag-lead sa sa mga katawan, so he or she will not be called a leader. So, it depends karon sa Situation. sa sitwasyon. Kay boss ay some of boss kay matawag og leader, but not all leaders matawag og boss. Very well said. Ah, sige. Papa sa Apple. Isang bayan to kay Apple. Joke lang. Example, paano boss and leader. So, paano ba si Jai tackles about authority versus influence? Ang boss ng ang boss mo para sa ako mag-focus lang siya sa authority. Meaning to say, nga nasa magpunta din na cover the domains na ijahang gihawiran. While ang leader is nag-inspire o nag-motivate. Kaya naman, ang true leader, a good leader, is siya mag-observation, dili siya mag-observation. Like sa boss na mag-igor na siya mag-bangar because sa kaya pinahuna, isda ko ito, boss authoritarian siya nga magka. So, before ko mag-inom, I just want to thank you all sa inyong mga brilliant ideas and sa inyong participation. Highly appreciated. So, dapat natin i-apply ang mga gatong topic, no? Ha? Kumana kay, nag-feedback. So, that's all. Thank you.